Isang basura. Yan ang turing nila sa akin sa sarili kong bahay. Habang nakakulong ako sa dilim ng pagkabulag, ang babaeng pinangakuan ko ng kasal, hinahalikan ang ibang lalaki sa harapan ko. Ang masakit? Ang nanay kong nagbigay sa akin ng buhay, pinapakain nila ng panis na kanin habang tumatawa sila sa karangyaan. Hindi nila alam. Ang dilim na pinagtataguan ko ang siyang maglalantad sa kanilang dumi. Handa na ba silang makita ang muling pagbango ng isang lalaking akala nila ay tapos na? Hanggang kailan mo kayang tiisin ng hapdi bago ka gumante? Sayang lang ang oras ko sa bulag na yan, Marco. He's just a piece of furniture now. A useless display in this house. Ang boses ni Trixie ay parang matalim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Walang bakas ng lambing, walang bahid ng pag-ibig na ipinangako niya noong bago mangyari ang aksidente. Sa likod ng mga nakapikit na mata ni Tyrion, sa ilalim ng balabal ng kadilim, siya mismo ang pumili. Ang bawat salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang tiwala. Naririnig niya ang marahang pagtawa ni Marco, ang lalaking itinuring niyang kaibigan, at ang kalansing ng baso ng alak. Ang alak na binili ng sarili niyang pera. Sa mga sandaling yon, ang kamay ni Tyrion sa ilalim ng makapal na kumot ay mahigpit na nakakuyom, baon ang mga kuko sa sariling palad upang pigilin ang panginginig ng kanyang buon katawan. Isang oras lang ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang kinakapa ang maliit na palus na kahon sa loob ng kanyang bulsa. Isang regalong singsing na balaksana niyang ibigay kay Trixie bilang pasasalamat sa pag-aalaga nito. Isang hangal. Yun ang tingin niya sa sarili. Habang iniisip niya kung paano babawi sa sakripisyo ng babae, ang babae pa lang yon ang siyang humuhukay ng kanyang libingan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at ang pamilyar na amoy ng mainit na sabaw ay humalim-muyak. Iyon ang luto ni Nanay Rosa. Narinig ni Tyrion ang mabibigat at pagod na hakbang ng kanyang ina. Trixie, iha, nakapagluto na ako ng paboritong tinola ni Tyrion. Baka gusto mo na siyang gisingin para makakain na siya ng mainit? Ang malambing at paos na tinig ni Nanay Rosa ang bumasag sa tawanan ng dalawa. Nilagay mo ba sa tamang plato, Manang? At bakit dito ka dumiretso? Kita mong may bisita ako, di ba? Ang baho ng amoy mo, amoy kusina na dumidikit sa kortina ko. Ang boses ni Trixie ay biglang tumalas, puno ng pagkamuhing tila ibinubuhos sa isang basahan. Pasensya ka na, iha. Akala ko kasi, huwag ka nang mag-isip. Hindi mo naman kaya yon. Iwan mo na yan dyan sa sahig, at yung tira-tirang ulam kagabi, yun ang kainin mo. Huwag kang bawas ng bawas sa bibilhin naming stock ni Marco. Malaki ang gastos namin sa party sa Sabado. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nararamdaman ni Tyrion ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang matinding bara ang humarang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at yakapin ang kanyang ina, ngunit kailangang manatiling bato ang kanyang mukha. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang marahang paglapag ng mangkok sa sahig at ang paos na bulong ng kanyang ina. Sige, iha, pasensya na. Nang muling sumara ang pinto, tila gumuho ang mundo sa loob ng dibdib ni Tyrion. Ang bawat luhang hindi pwedeng pumatak ay naging saksak sa kanyang kaluluwa. Ang kadilimang dati ay takot ang hatid sa kanya. Nayon ay naging kuta ng kanyang matinding pot. Napagtanto niya na ang tunay na pagkabulag ay hindi ang kawalan ng paningin, kundi ang pagbubulag-bulagan sa katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan mo ang siyang unang maglalagay ng lubid sa iyong leeg. Gaano pa kaya katagal ang kayang tiisin ng isang anak habang naririnig ang pag-iyak ng kanyang ina sa gitna ng karangya? Ang siya naman ang nagpundar. Hanggang kailan mananatiling nakasara ang kanyang mga mata, habang ang kanyang buhay ay unti-unting ninanakaw ng mga anino sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Kung ang pag-ibig ay naging lason, karapat-dapat pa bang gamutin ng awa ang mga taong nagpainom nito sa kanya? Naramdaman ni Tyrion ang marahang pagdampi ng kamay ni Trixie sa kanyang isang damping dati ay nagpapakalma sa kanya.
ngunit ngayon ay tila haplos ng isang ahas. Tulog na tulog ang mahal ko, bulong ni Trixie sa himig na mapanlinlang. Tulog ka lang, Tyrian, para pargising mo, wala na sa iyong lahat. Ang lamig ng mga salitang yon ay tila naging yelo na bumalot sa puso ni Tyrian. Sa gitna ng dilim, dun niya natagpuan ang isang liwanag na mas matalas pa sa sikat ng araw, ang liwanag ng paghihigante. Ang liwanag ng umaga ay hindi man lang sumilip sa mundo ni Tyrian, ngunit ang talas ng kanyang pandinig ay sapat na upang maramdaman ang bawat tensyon sa loob ng mansyon. 20,000 pesos for a physical therapist? Trixie, honey, masyadong mahal yan para sa isang taong hindi naman na makakalakad. Reklamo ni Marco habang naririnig ni Tyrian ang tunog ng pagbukas ng mga shopping bags. Huwag kang mag-alala, Marco. Formalities lang ito. Kailangan nating ipakita sa mga board members na ginagawa natin ang lahat para gumaling siya, bago natin pirmahan ang guardianship papers. Besides, pera naman niya ang ginagastos natin. Tugon ni Trixie na may halong mapanuyang tawa. Narinig ni Tyrian ang mahinang pagkatok sa pinto na kanyang silid. Hindi ito ang marahas na pagbukas ni Trixie. Ito ay isang maingat at tila may paggalang na pagpasok. Good morning po. Ako po si Clara, ang bagong physical therapist ni Mr. Tyrian. Isang malumanay at bago sa pandinig na boses ang bumalot sa silid. Ang boses na iyon ay paring isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng nagbabagang apoy ng put sa dibdib ni Tyrian. Do your job, Clara. Huwag ka ng maraming tanong. At pakibilisan dahil may lakad pa kami, mataray na utos ni Trixie. Narinig ni Tyrian ang pag-alis ng dalawa. Ang tunog ng kanilang sapatos ay unti-unting naglaho sa pasilyo, na sinundan ng malakas na pagsara ng pinto ng mansyon. Naiwan na katahimikan sa loob ng kwarto, maliban sa mahinang paghingaan ni Clara. Naramdaman ni Tyrian ang paglapit ng dalaga. Inasahan niya ang malamig at mechanical na paghawak, katulad ng mga naunang therapist na binayaran ni Trixie upang magkunwae lamang. Ngunit laking gulat niya nang maramdaman ang isang mainit na kumot na dahan-dahang itinuwid sa kanyang katawan. Sir Tyrian, alam kong mahirap ang kalagayan mo ngayon, pero nandito ako para tulungan ka. Hindi lang ang katawan mo, kundi para maramdaman mong may nagmamalasakit pa sa'yo, bulong ni Clara. Ang mga kamay ni Clara ay nagsimulang gumalaw sa kanyang mga binti. Hindi ito marahas. Bawat masahe ay may kasamang ingat. Tila ba natatakot siyang saktan ang isang lalaking akala ng mundo ay wala nang nararamdaman? Sa bawat haplos, tila may kuryenteng dumadaloy sa naninigas na mga kalamnan ni Tyrian. Isang kuryente ng pag-asa na matagal na nang ibinaon sa dilim. Biglang bumukas muli ang pinto. Si Nanay Rosa iyon, bit-bit ang isang baso ng tubig na nanginginig sa kanyang mga kamay. Iha, pasensya na. Ako ang nanay ni Tyrian. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang anak ko, paos na saad ng matanda. Doon ay narinig ni Tyrian ang isang bagay na hindi niya inakala. Narinig niya ang pagtayo ni Clara at ang tunog ng pag-urong ng upuan. Nay, wag po kayo mag-alala. Umupo po muna kayo rito. Ako na po ang bahala sa kanya. Nakakain na po ba kayo? Mukhang pagod po kayo. Malambing na sabi ni Clara. Ayos lang ako. Sanay na ako sa utos ni Trixie. Ang mahalaga ay ang anak ko. Nay, hindi po ayos ang makitang ganito kayo. Heto po, may dala akong kaunting tinapay sa bag ko. Pagsaluhan po natin habang minamasahe ko si Sir Tyrian. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap, naramdaman ni Tyrian ang isang mainit na luhang pilit na kumakawala sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kabutihan ng isang stranger ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng latay ng pagtataksil ng kanyang minamahal. Habang naririnig niya ang marahang pagnuya ng kanyang ina at ang kwentuhan nila ni Clara, ang naninigas na puso ni Tyrian ay tila unt-unting nagkakalamat. Lumipas ang isang oras. Bago umalis si Clara, lumapit siya sa bandang ulo ni Tyrian. Naramdaman ni Tyrian ang bahagyang pagyuko ng dalaga. Ang hininga nito ay malapit sa kanyang tainga. Sir Tyrian? Bulong ni Clara. Ang boses ay seryoso at puno ng misteryo. Napansin ko ang paggalaw ng mga daliri mo kanina habang hinihimas ni Nanay Rosa ang kamay mo. Hindi ka lang tulog, di ba? Naririnig mo ako.
Nanigas ang buong katawan ni Tyrion. Ang kanyang lihim, ang kanyang tanging sandata, ay tila nabahira ng pagduda ng isang babaeng kabubukas lang ng pinto ng kanyang buhay. Huwag kang matakot sa akin. Pagpapatuloy ni Clara sa mas mahinang tinig. Nakita ko ang ginagawa nila sa labas. Nakita ko ang basag na pinggan sa kusina at ang luha ng nanay mo. Kung kailangan mo ng kakampi sa dilim na ito, nandito ako. Nang marinig ni Tyrion ang muling pagsara ng pinto, ang katahimikan sa silid ay tila naging mas mabigat. Ang kanyang puso ay nagkarera sa kaba at pag-asa. Sino ba talaga si Clara? Isang anghel na ipinadala ng langit? O isa pang pain na inilatag ni Trixie upang tuluyan siyang mabulid sa kapahamakan? Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, hindi na lang put ang nararamdaman ni Tyrion. May isang bagong emosyon na nagsisimulang sumibol. Isang takot na baka ang tanging taong nagpakita ng malasakit ay madamay sa apoy na balak niyang silaban. Uminom ka na, mahal ko, para ito sa mabilis mong paggaling. Ang matamis na tinig ni Trixie ay parang madulas na pulot na bumabalot sa isang matalim na patalim. Naramdaman ni Tyrion ang malamig na gilid ng kutsara na dumampi sa kanyang mga labi. Alam niya ang amoy na yon. Hindi yon ang bitaminang dati niyang iniinom. May halong mapait at masangsang na chemical ang likidong pilit na ipinapasok sa kanyang bibig. Isang uri ng pampatulog na unti-unting lulumpu sa kanyang sistema upang manatili siyang sunod-sunuran sa kanilang mga kamay. Sa bawat paglunok na kanyang ginagawa, kailangan maging maingat si Tyrion. Ginamit niya ang kanyang dila upang harangan ang pagpasok ng lason sa kanyang lalamunan, pilit na itinatago ang likido sa ilalim ng kanyang dila habang ang kanyang muka ay nananatiling walang emosyon tulad ng isang rebultong bato. Good boy, bulong ni Trixie habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang haplos na yon ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Tyrion. Sa susunod na linggo, pipirma ka na sa mga papeles, diba? Para hindi ka na mahirapan. Para malaya ka na sa responsibilidad mo sa kumpanya at kami na ni Marco ang bahala sa lahat. Narinig ni Tyrion ang yabag ni Marco na papasok sa silid. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at alak ay agad na sumakop sa paligid. Nainom na ba niya ang regalo natin? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pagkainip. Oo, kanana pa. Sa loob ng 10 minuto, kahit sunigin mo ang bahay na ito, hindi na magigising ang isang yan. Kampanteng sagot ni Trixie. Halika na rito, hanapin na natin ang code sa drawer niya. Sigurado akong nandito lang ang susi sa vault. Narinig ni Tyrion ang kalampag ng mga gamit na hinahalugog. Ang kanyang mga dokumento, ang kanyang mga personal na alaala, lahat ay pilit na binubuklat ng mga kamay na puno ng kasakiman. Ang galit sa loob ng kanyang dibdib ay parang bulkang nagbabantang sumabog. Ngunit kailangang manatiling tahimik ang bawat hibla ng kanyang kalamnan. Wala rito, Trixie! Baka nasa ilalim ng kutsyon niya! Sigaw ni Marco. Naramdaman ni Tyrion ang pagyanig ng kanyang kama. Ang kamay ni Marco ay marahas na dumantay sa kanyang balikat upang iusod ang kanyang katawan. Sa gitna ng paghahaluhog, biglang huminto ang lahat. Sandali! Wika ni Marco. Ang boses nito ay biglang naging seryoso at mapanganib. Tignan mo ang mga mata niya, Trixie. Parang may kakaiba. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Tyrion. Naramdaman niya ang init ng mukha ni Marco na lumalapit sa kanya. Ang mabahong hininga nito ay tumatama na sa kanyang balat. Isang daliri ang dahan-dahang itinaas ang kanyang kaliwang talukap ng mata. Ang matinding liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanyang balintataw. Ngunit kailangang manatiling nakapako ang kanyang paningin sa kawalan. Hindi siya dapat kumurap. Hindi siya dapat gumalaw. Sigurado ka bang bulag talaga ang isang ito? Tanong ni Marco. Narinig ni Tyrion ang tunog ng isang lighter na kinalabit. Ang init ng apoy ay naramdaman niya sa sobrang lapit sa kanyang mukha. Subukan nating ilapit ang apoy sa mata niya. Kapag hindi siya kumurap, ibig sabihin totoong ang patay na ang mga mata niya. Sa bawat segundo, ang init ay lalong tumitindi. Ramdam ni Tyrion ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tila ba gusto nitong basagin ang kanyang mga tadyang?
Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina na umiiyak habang kumakain ng tira-tirang pagkain. Iyon ang naging sandata niya upang labanan ang hapdi ng init. "Huwag ka ng praning, Marco," sawi ni Trixie. "Sayang lang ang oras natin. Halika na sa baba, darating na ang abogado. Doon na natin ituloy ang plano." Nang marinig ni Tyrion ang pagsara ng pinto at ang pag-lock nito mula sa labas, agad niyang ibinuga ang lason na kanina pa niya tinitiis sa ilalim ng kanyang dila. Mabilis siyang bumangon, kahit pa umiikot ang kanyang paningin dahil sa epekto ng konting likidong pumasok sa kanyang sistema. Gumapang siya patungo sa banyo. Bawat paggalaw ay puno ng pag-iingat. Ngunit bago pa siya makarating sa lababo, narinig niya ang mahinang pagpihit ng susi sa pinto. Isang tao ang muling pumasok sa kanyang silid. Hindi yon ang mabigat na hakbang ni Trixie o ang mayabang na lakad ni Marco. Ang mga hakbang na yon ay magaan, parang isang anino. "Sir Tyrion?" bulong ng isang tinig. Si Clara. Napatigil si Tyrion sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto, puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Nakita ba siya ni Clara? Nakita ba nito ang mabilis niyang pagkilos na hindi kayang gawin ng isang taong lumpo at bulag? "Huwag kang matakot," patuloy ni Clara habang mabilis na lumalapit sa kanya. "Nakita ko ang ginawa nila sa CCTV monitor sa guardhouse. Nilagyan nila ng pampatulog ang inumin mo. Heto, uminom ka ng gatas. Makakatulong ito para ma-neutralize ang lason." Inangat ni Tyrion ang kanyang ulo. Sa gitna ng malabo at madilim na silid, nakita niya ang malalamlam na mata ni Clara na puno ng pag-aalala. Sa sandaling yon, ang pader na itinayo ni Tyrion sa paligid ng kanyang puso ay muling nagkaroon ng malaking lamat. "Bakit mo ito ginagawa?" Paos na tanong ni Tyrion, ang unang pagkakataon na narinig niya ang sarili niyang tinig pagkatapos ng maraming buwan. Ngunit bago pa makasagot si Clara, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas. Ang boses ni Trixie ay muling umalingaw, na sa pasilyo, mas malapit at mas galit. "Clara! Nasaan ka? Bakit nakandado ang pinto ng kwarto ni Tyrion mula sa loob?" Napatingin si Clara kay Tyrion. Ang takot ay mababakas sa kanyang mukha. "Sir, bumalik ka na sa kama. Nayon na!" "Buksan mo ang pintong ito, Clara. Nayon din!" Ang boses ni Trixie ay parang kulog na nagbabantang magdala ng unos sa loob ng silid. Narinig ni Tyrion ang mabilis na paghinga ni Clara sa kanyang tabi. Sa isang iglap, tila bumalik ang lakas sa kanyang mga binti dahil sa tindi ng takot para sa dalaga. Mabilis siyang gumapang pabalik sa kama, bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Halos hindi pa siya maayos na nakakahiga nang marinig niya ang tunog ng susi na pilit na pinihit mula sa labas. Mabilis na binuksan ni Clara ang lock at tumayo sa harap ng pinto. Hinihingal, ngunit pilit na nagpapakita ng katatagan. "Pasensya na po, Mang Trixie. Nilock ko lang po para hindi kami maabala sa stretching ni Sir Tyrion. Masyado po kasing sensitibo ang muscles niya ngayon." Mahinahong paliwanag ni Clara, bagaman halata ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakatago sa likod. Isang malakas na sampal ang bumasag sa paliwanag ni Clara. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapapikit si Tyrion sa ilalim ng kanyang mga talukap. "Huwag mo akong gagaguhin, Clara. Physical therapist ka lang. Hindi ka reyna ng bahay na ito!" Sigaw ni Trixie. Lumapit ang babae sa kama ni Tyrion. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. "At ikaw, Tyrion, mukhang masarap ang tulog mo habang ang mga tauhan mo ay nagpapakasasa sa pera mo?" Sa mga sandaling iyon, pumasok si Nanay Rosa. Bitbit ng matanda ang isang planggana ng mainit na tubig at isang lumang bimpo. Nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumaba dahil sa bigat ng nararamdamang kahihiyan. "Iha, eto na yung tubig na hiningi mo para punasan ang likod ni Tyrion." Mahinang wika ng matanda. Tumingin si Trixie kay Nanay Rosa nang may pandidiri. "Ang tagal mo naman, matanda ka. At bakit ganyan ang itsura mo? Ang dumi-dumi mo na,
Nakakahiya kung makikita ka ng mga bisita bukas sa gala. Pasensya na, iha. Naglinis pa kasi ako ng garahe gaya ng utos ni Marco. Sagot ni Nanay Rosa habang dahan-dahang lumalapit sa kama ng anak. Garahe? Dapat lang. At dahil mabagal ka, huwag kang aasang may hapunan ka ngayong gabi. Doon ka na lang sa labas matulog kasama ng mga aso, baka doon ay matuto kang bumilis. Mabalasik na utos ni Trixie. Naramdaman ni Tyrion ang pagpatak ng mainit na tubig sa kanyang braso. Hindi yon mula sa planggana. Yon ay ang luha ni Nanay Rosa na bumagsak habang sinisimula nitong punasan ang kanyang balat. Ang bawat hagod na magaspang na kamay ng kanyang ina ay tila isang haplos na nagdurugong puso. Nararamdaman ni Tyrion ang panging-inig ng katawan ng matanda, ang pigil na hikbi na tila isang tinik na nakabaon sa kanyang sariling lalamunan. Gusto ni Tyrion na bumangon. Gusto niyang tignan ang kanyang ina sa mga mata at sabihing, "Nay, tama na. Hindi mo na kailangang magtiis." Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay kailangang manatiling paralisado. Ang pagtitiis ni Nanay Rosa ang siyang magiging mitya ng muling pagbangon ni Tyrion. Ngunit ang hapdi nito ay mas matindi pa sa anumang pinsalang natamo niya sa aksidente. Biglang hinablot ni Trixie ang bimpo mula sa kamay ni Nanay Rosa at itinapon ito sa mukha ni Tyrion. "Umalis na kayong dalawa rito. Clara, tapusin mo na yan sa loob ng 10 minuto. At ikaw, matanda, linisin mo ang dumi ng aso sa hardin bago lumubog ang araw. Kung hindi, itatapon ko ang lahat ng gamit mo sa kalsada." Na muling tumahimik ang silid at tanging silang dalawa na lang ni Clara ang naiwan, dahan-dahang idinilat ni Tyrion ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha ng galit. Nakita niya si Clara na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas kung saan dahan-dahang naglalakad ang kanyang ina patungo sa hardin, bitbit ang mabigat na gamit sa paglilinis sa ilalim ng nagbabagang araw. "Sir Tyrion?" bulong ni Clara. Hindi tumitingin sa kanya. "Gaano mo pa kayang panoorin ang nanay mo na unt-unting pinapatay ng kahihiyan?" Ang tanong ni Clara ay tumama sa pinakamalalim na sugat sa puso ni Tyrion. Isang matinding pait ang namuo sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay hindi na lamang proteksyon para sa kanyang sarili, kundi naging isang uri na rin ng pagpapahirap sa tanging taog nagmamahal sa kanya ng totoo. "Hindi na matatagalan, Clara." Paos na sagot ni Tyrion. Ang kanyang boses ay puno ng determinas, may halong pait. Bawat luhang pumatak sa mga mata ni nanay, bawat hapdi ng palad na tumama sa mukha mo, ibabalik ko sa kanila ng may kasamang interes. Ngunit kailangan ko muna ang dokumentong itinatago ni Marco sa loob ng kanyang kotse. Ang ebidensya ng pagpoison nila sa tatay ko. Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Anong sabi mo? Pati ang tatay mo?" Bago pa makapagsalita si Tyrion, narinig nila ang isang matinis na tili mula sa hardin. Ang tili ni Nanay Rosa. Sinundan ito ng tunog ng pagkabasag ng isang bagay na gawa sa seramika at ang malakas na pagtawa ni Marco. Hindi na nag-isip si Tyrion. Sa isang iglap, bumaba siya sa kama at mabilis na naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa ibaba. Nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa gitna ng mga basag na paso, habang si Marco ay nakatayo sa tapat nito. Hawak ang isang hose ng tubig at binabasa ang matanda habang tumatawa. "Bangon, matanda! Maligo ka para mahimasmasan ka!" sigaw ni Marco. Ang mga daliri ni Tyrion ay bumaon sa gilid ng bintana. Ang kahoy ay tila nagkaroon ng lamat sa tindi ng kanyang pagkahahawak. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa tindi ng paggamuhi. Isang hakbang na lang, isang sigaw na lang, at mabubunyag na ang lahat. Ngunit kung gagawin niya yon ngayon, mawawalan siya ng pagkakataong makuha ang hustisya para sa kanyang ama at ang kaligtasan para sa kanilang kinabukasan. "Sir, wag!" pigil ni Clara habang hinahawakan ang kanyang braso. "Mahuhuli tayo!" Ngunit huli na. Narinig ni Tyrion ang tunog ng heels ni Trixie na mabilis na pabalik sa silid. Ang pinto ay biglang bumukas ng malakas. "Tyrion, bakit ka nakatayo?" "Ano ito? Paano mo nagawang tumayo, Tyrion? At bakit parang nakatingin ka sa labas?"
Ang boses ni Trixie ay puno ng pagduda, isang tonong handang pumatay kung makumpirma ang kanyang hinala. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-agos ng dugo sa buong katawan ni Tyrion. Ang lamig ng pawis sa kanyang likuran ay lalong tumindi, ngunit bago pa man siya makagawa ng maling pagkilos, naramdaman niya ang mabilis na paghila ni Clara sa kanyang braso. Ma'am, tulong! Bigla pong nagspasm ang mga binti ni Sir Tyrion. Sigaw ni Clara. Ang boses ay puno ng pekeng takot at pag-aalala. Sa isang malakas na pagtulak, sinadya ni Clara na mawala ng balanse si Tyrion patungo sa kanyang direksyon. Ang tunog ng katawan ni Tyrion na bumagsak sa matigas na sahig ay bumasag sa tensyon ng silid. Mabilis na lumuhod si Clara sa tabi niya, pilit na itinatago ang panging inig ng kanyang sariling mga kamay habang hinihimas ang mga binti ng lalaki. Ma'am, baka dahil po ito sa bagong gamot na binigay niyo kanina, nagkaroon siya ng involuntary muscle contraction. Akala ko po ay mahuhulog siya sa bintana dahil sa sobrang paninigas ng katawan. Paliwanag ni Clara. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Trixie. Tila ba ipinapasa ang sisi sa lason na ibinigay nito? Lumapit si Trixie. Ang kanyang mga sapatos ay lumilika ng mabibigat na tunog sa sahig. Tinitigan niya ang nakabulagtang si Tyrion. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tinitignan ang bawat maliit na paggalaw ng muka ng kanyang fiancé. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, pilit na pinapakalma ni Tyrion ang kanyang hininga. Ang hapdi ng pagkakauntog ng kanyang tuhod sa sahig ay iniinda niya ng walang hibo. Talaga? O baka naman gumagawa na kayo ng milagro rito? Mapang-uyam na tanong ni Trixie habang sinusundot ng dulo ng kanyang matulis na sapatos ang tagiliran ni Tyrion. Bangon na, Tyrion. Sayang naman ang pinag-aralan nitong therapist mo kung hahayaan ka lang yung nakahiga sa sahig na parang basahan. Ma'am, kailangan ko po siyang maibalik sa kama. Baka po lalong lumala ang lagay niya. Giit ni Clara habang pilit na binubuhat ang bigat ni Tyrion. Sa tulong ni Clara, muling nahiga si Tyrion. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ni Clara ay puno ng palitan ng enerhiya. Isang pasasalamat mula sa lalaki at isang babala mula sa dalaga. Nang masiguro ni Trixie na mukhang walangang malayang lalaki, lumingon siya sa bintana at nakita si Marco sa labas na tumatawa pa rin habang binabasa si Nanay Rosa. Linisin mo na ang kalat na yan, Clara. At ikaw, huwag kang masyadong malapit sa kanya. Baka makalimutan mong empleyado ka lang dito. Huling banta ni Trixie bago tuluyang lumabas ng silid. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang idinilat ni Tyrion ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Salamat, Clara. Kung wala ka, baka tapos na ang lahat. Sir, masyadong mapanganib ang ginawa niyo. Bulong ni Clara habang dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa noo ni Tyrion gamit ang isang malinis na bimpo. Pero naintindihan ko. Nakita ko rin ang ginawa ni Marco sa labas. Walang sikmura ang taong yon. Clara, kailangan nating makuha ang susi ng kotse ni Marco ngayong gabi. Wika ni Tyrion, ang kanyang tinig ay naging seryoso at malamig. Nandoon ang briefcase na naglalaman ng mga peking medical records ni Papa. Yun ang kailangan ko para mapatunayang pinatay nila ang amay ko para makuha ang kumpanya. Pero paano, sir? Nakabantay sila sa baba? Tanong ni Clara. Gagamitin natin ang utang na loob ni Aling Nena, ang cook sa kusina. Tinulungan ko ang anak niya noon sa pag-aaral. Siya ang maglalagay ng pampatulog sa kape ni Marco. Kapag nakatulog na siya, kailangan mong makuha ang susi sa bulsa niya. Isang mabigat na hamon ito para kay Clara. Isang simpleng therapist lamang siya, ngunit ang kanyang puso ay hindi na kayang sikmurain ang kawalang katarungang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Tumango siya bilang pagsang-ayon, isang tahimik na pangakong sasamahan si Tyrion sa gitna ng apoy. Ngunit habang nagpaplano ang dalawa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa baba. Isang malakas na sigaw mula kay Nanay Rosa ang umalingaw-ngaw na sinundan ng tunog ng isang sasakyang mabilis na humaharurot paalis ng gate. Mabilis na tumingin si Clara sa bintana. Sir, si Nanay Rosa! Isinasama siya ni Marco sa loob ng kotse. Mukhang dadalhin siya sa lumang bodega sa labas ng probinsya. Napabangon si Tyrion sa kanyang kama.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang plano ay biglang gumuho. Ngayon, hindi na lang kumpanya at pera ang nakataya, kundi ang buhay ng kanyang pinakamamahal na ina. Marco, hayop ka, bulong ni Tyrion. Sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Tyrion ang isang maliit na device na itinago niya sa ilalim ng sahig, isang satellite phone na hindi kayang i-trace ni Trixie. Clara, ihanda mo ang sarili mo. Lalabas tayo ng mansyong ito ngayong gabi. Tapos na ang oras ng pagtatago. Ngunit bago pa sila makahakbang palabas ng pinto, narinig nila ang mahinang pagpihit ng doorknob. Hindi ito si Trixie. Isang maliit na sobre ang isinilid sa ilalim ng pinto. Sa labas ng sobre, nakasulat ang mga salitang, "Alam ko ang sikreto nyo. Magbayad kayo o mamatay ang matanda." Nanigas ang mga daliri ni Tyrion habang dahan-dahang kinukuha ang puting sobre mula sa sahig. Ang bawat hibla ng kanyang kalamlan ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inasahan ito. Sa loob ng madilim na silid kung saan ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatago sa kurtina, ang sulat na yon ay tila isang hatol ng kamatayan. "Sir, sino ang nag-iwan yan?" Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Lumapit siya kay Tyrion. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto at sa hawak na sobre ng lalaki. Binuksan ni Tyrion ang sobre. Sa loob ay may isang litrato, isang malabong kuha, kung saan kitang-kita siyang nakatayo sa tabi ng bintana kanina. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatingin sa hardin. Sa likod ng litrato, ang mga salitang, "Alam ko ang sikreto nyo," ay tila nanunuya sa bawat sakripisyong ginawa niya. "May espiya sa loob ng mansyong ito, Clara," paos na wika ni Tyrion. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento. Hindi lang sina Trixie at Marco ang kalaban natin. May isa pang anino na nagmamasid sa atin. "Pero ang nanay niyo, sir, kailangang sundan natin si Marco," giit ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa dulo ng kanyang uniforme. "Hindi natin alam kung anong gagawin niya kay Nanay Rosa sa bodega." "Iyon ang plano nila, Clara." "Ang guluhin ng isip ko," sagot ni Tyrion habang pinupunit ang litrato sa maliliit na piraso. "Gagamitin nila ang takot ko para lumabas ako sa pinagtataguan ko. Pero hindi nila alam. Ang leon ay mas mabagsik kapag ang kanyang kuta ang pinasok." Mabilis na kumilo si Tyrion. Nilapitan niya ang kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na tracking device na nakakabit sa susi ng kotse ni Marco. Isang bagay na palihim niyang inilagay noong isang gabi habang ang lahat ay natutulog. Sa kanyang cellphone, nakita niya ang pulang tuldok na mabilis na gumagalaw palayo sa mansyon. "Nasa kanila ang nanay ko, pero nasa akin ang lokasyon nila," wika ni Tyrion. Lumingon siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Clara, kailangan mong lumabas sa likod ng mansyon. Gamitin mo ang luma kong motorsiklo na nakatago sa ilalim ng mga sako sa garahe. Sumunod ka sa akin. Huwag kang gagawa ng ingay." "Paano kayo, sir? Paano kayo makakalabas nang hindi nakikita ni Trixie?" "Hayaan mo si Trixie. Sa oras na ito, sigurado akong abala siya sa paghahanda para sa gala bukas. Iisipin niyang himbing ako sa tulog dahil sa lason na ibinigay niya." Dahan-dahang lumabas si Tyrion sa balkonahin ng kanyang silid. Ginamit niya ang mga baging ng bougainvillea upang bumaba. Ang bawat galaw ay puno ng ingat upang hindi lumika ng anumang tunog na makakakuha ng atensyon ng mga gwardiya. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Tila nagpapaalala sa kanya na wala nang balikan ang laban na ito. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng garahe, narinig ni Tyrion ang mahinang pag-uusap sa kanto. "Sigurado ka bang hindi tayo makikita ni Ma'am Trixie?" tanong ng isang boses lalaki. Pamilyar ang boses na iyon. Si Attorney Santos, ang abogado ni Tyrion na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay makuha natin ang pera bago pa malaman ng lahat na buhay pa ang konsensya mo." Sagot ng isang boses babae na hindi pamilyar kay Tyrion. Napatigil si Tyrion sa likod ng isang mamalaking haligi. Ang kanyang abogado?
Ang taong humahawak ng lahat ng kanyang legal na dokumento ay kasabwat din? Ang galit sa loob niya ay tila naging isang malaking apoy na mahirap ng apulahin. Ang pagtataksil ay tila walang katapusan. Nung makaalis ang dalawa, mabilis na sumakay si Tyrion sa motorsiklo kung nasaan na si Clara. Sa kabila ng panganib, ang dalaga ay matapang na naghihintay. Sumakay si Tyrion sa likod. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa bar ng motorsiklo habang dahan-dahan silang lumalabas sa gilid ng gate na madalas ay walang bantay. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa bodega, bawat segundo ay tila isang pahirap para kay Tyrion. Naiisip niya ang kanyang ina, ang kanyang nanay Rosa, na walang ibang ginawa kundi magmahal at magsakripisyo. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila mga luha ng kanyang ina na tumatama sa kanyang balat. Nakarating sila sa isang liblib na lugar kung saan ang mga puno ng niyog ay tila mga higanteng anino sa dilim. Sa dulo ng kalsada, nakatayo ang isang lumang bodega na gawa sa kinakalawang na yero. Nakaparada sa labas ang kotse ni Marco. "Dito lang tayo, Clara," bulong ni Tyrion habang bumababa sa motorsiklo. "Huwag kang lalayo sa akin." Dahan-dahan silang lumapit sa bodega. Mula sa isang maliit na butas sa dingding, nakita ni Tyrion ang loob. Nakatali si Nanay Rosa sa isang lumang upuan. Ang kanyang muka ay may pasa at ang kanyang mga damit ay basang-basa. Sa harap niya, nakatayo si Marco. Hawak ang isang dilatang pagkain na tila balak niyang ipakain sa matanda ng pilit. "Kain na, matanda! Para may lakas ka kapag napanood mo ang anak mong mamatay bukas." Tawa ni Marco. Ang boses ay puno ng kasamaan. Hindi na nakapagpigil si Tyrion. Ang kanyang kamay ay humawak sa isang bakal na tubo na nakasandal sa dingding. Ngunit bago pa siya makapasok, naramdaman niya ang isang malamig na dulo ng baril na idiniit sa kanyang likuran. "Huwag kang gagalaw, Tyrion. Alam ko namang hindi ka talaga bulag." Bulong ng isang tinig sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Tyrion. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita kung sino ang humahawak ng baril. Hindi si Marco, hindi si Trixie, at hindi si Attorney Santos. Ito ay ang gwardiya ng mansyon na akala niya ay tapat sa kanya, si Mang Tomas, ang taong 10 taon na niyang kasama sa bahay. "Kahit ang anino mo, Tyrion, pwedeng kang iwan sa dilim," wika ni Mang Tomas nang may mapait na ngiti. "Walang personalan, Tyrion, pero mas malakas ang kalansing ng bariya kaysa sa utang na loob." Ang boses ni Mang Tomas ay hindi na ang mapagkumbabang tono ng isang gwardi yung matagal nang nanilbihan. Ito ay malamig, tuyo, at puno ng kawalang hiyaan. Nararamdaman ni Tyrion ang dulo ng baril na nakadiin sa kanyang likuran, tila isang linta na sumisipsip sa huling pag-asa ng kanyang kaligtasan. Sa loob ng madilim na silid ng bodega, ang amoy ng kalawang at luma ay humahalo sa amoy ng pawis at takot. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Tyrion ang pagguho ng kanyang mundo. Si Mang Tomas, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong tinulungan niya nung maospital ang anak nito, ay siya palang aninong nagmamasid sa kanya sa dilim. Ang kabutihang ipinula ni Tyrion ay tila tinangay ng hangin, pinalitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang aksidente. Ang katapatan ay may presyo, at sa mundong ito, siya ang pinakamurang biktima. "Ipasok mo na yan dito, Tomas! Huwag mo nang patagalin ang drama!" Sigaw ni Marco mula sa loob ng bodega. Marahas na itinulak ni Mang Tomas si Tyrion at Clara patungo sa gitna ng bodega. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa maruming semento ay umalingaw-ngaw, na sinundan ng malakas na kalansing ng kadena nang isara ni Mang Tomas ang pinto. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang kumukurap-kurap, nagtagpo ang mga mata ni Tyrion at ni Nanay Rosa. "Anak? Tyrion?" Ang paos na tinig ni Nanay Rosa ay puno ng paghihirap. Nakagapos ang matanda. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang labi ay may bakas ng tuyong dugo. "Bakit ka nandito? Sabi ko sa'yo, iligtas mo ang sarili mo." Hindi na nakapagpigil si Tyrion. Wala na ang kailangan ng pagpapanggap.
Wala na ang pangangailangang itago ang kanyang paningin. Diretsong tumingin si Tyrion kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi kayang ilarawan ng salita. Surprise, surprise! Tumatawang wika ni Marco habang pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang galing mong umarte, Tyrion. Halos naniwala na ako na bulag ka talaga. Pero alam mo, mas bagay sa'yo ang ganito. Nakaluhod, walang magawa, at pinapanood ang pagbagsak ng kaharian mo. Lumapit si Marco kay Nanay Rosa at hinawakan ang buhok nito. Pilit na iniangat ang muka ng matanda upang tignan si Tyrion. Tignan mo ang anak mo, matanda. Tignan mo ang huling sandali ng pagiging bayani niya. Bitawan mo ang nanay ko, Marco. Sigaw ni Tyrion. Ang kanyang boses ay yumanig sa mga pader ng bodega, punong-puno ng awtoridad na tila nakalimutan ng lahat na siya ay isang biktima. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang kumpanya. Alam ng board ang tungkol sa mga peking dokumento? Nakaset na ang email ko na magpapadala ng lahat ng ebidensya sa mga awtoridad kapag hindi ako nakabalik sa mansyon bago mag-umaga. Napatigil si Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang napalitan ng kaba. Nagsisinungaling ka! Wala kang access sa computer mo. Subukan mo ako, hamon ni Tyrion. Akala niyo ba ay ganun lang ako kadaling pabagsakin? Ang kadilimang ibinigay niyo sa akin ang naging sandata ko para makita ang lahat ng dumi niyo. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang gumalaw si Clara sa likuran ni Tyrion. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang isang matulis na piraso ng yero sa gilid ng isang lumang drum. Kailangan niya ng tiempo. Kailangan niya maputol ang tali ni Nanay Rosa habang abala si Marco sa pakikipagdalo kay Tyrion. Tomas, bantayan mo ang babaeng yan, utos ni Marco nang mapansin ang pagkilos ni Clara. Ngunit bago pa makalapit si Mang Tomas, isang tunog ng paparating na sasakyan ang narinig nila mula sa labas. Mabilis na huminto ang sasakyan na sinundan ng malakas na pagsara ng pinto. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Trixie, suot ang kanyang mamahaling gown para sa gala. Ngunit ang kanyang mukha ay balot ng galit. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ni Trixie kay Marco. Sabi ko, ayusin mo ito ng tahimik. Bakit kailangang dalhin dito si Tyrion? Trixie, alam na niya ang lahat. Hindi siya bulag. Sagot ni Marco. Lumingon si Trixie kay Tyrion. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang dating magkasintahan, ngayon ay magkalaban sa isang laro ng buhay at kamatayan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trixie. So, gising na ang prinsipe? Vika ni Trixie habang lumalapit kay Tyrion. Sayang naman, mas gusto ko sana yung Tyrion na walang magawa, yung Tyrion na nakasalalay sa bawat salitang sinasabi ko. Pero kung gusto mo talagang makita ang katotohanan, heto ang isa. Kinuha ni Trixie ang kanyang cellphone at may ipinakita kay Tyrion. Isang video ng tatay ni Tyrion sa ospital, ilang sandali bago ito pumanaw. Sa video, kitang-kita si Trixie na binubunot ang saksakan ng ventilator habang si Marco ay nakatayo sa pintuan. Wala kang mapatutunayan, Tyrion. Dahil ang video na ito ay mabubura na kasama mo sa bodegang ito. Bulong ni Trixie. Tomas, tapusin mo na sila. Sunugin ang bodegang ito. Ang bawat hibla ng puso ni Tyrion ay tila napigtas. Ang imahe ng kanyang ama na pilit na humihinga ay naging huling mitsa ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng nagbabadyang apoy, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat ba ang katotohanan para talunin ang kasama ang walang hangganan? Ubusin niyo na ang mga yan. Siguraduhin niyo na kahit isang pirasong buto, walang maiiwan para kilalanin sila. Ang boses ni Trixie ay tila yelo sa gitna ng nagbabadyang impyerno. Wala siyang pakundangan na tinalikuran ang kanyang fiancé, ang lalaking minsan niyang pinang-akuan ng habang buhay, na tila ba nagtatapon lamang siya ng isang basurang nakaharang sa kanyang daan? Sa labas, narinig ni Tyrion ang tunog ng makina ng sasakyan ni Trixie na mabilis na humaharurot paalis, iniwan ang amoy ng usok at ang hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Tyrion ang isang malakas na sipa mula kay Marco sa kanyang sikmura. Napadaing siya, ang kanyang katawan ay bumaluktot sa tindi ng sakit, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Oh, bakit hindi ka lumaban? Nasaan na ang tapang mo?
panunuya ni Marco habang kinuha ang 1 galon ng gasolina mula sa gilid. Narinig ni Tyrion ang tunog ng likidong ibinubuhos sa sahig. Ang matapang na amoy ng gas ay agad na sumakop sa kanyang ilong, dahilan upang mahilo siya sa bawat hininga. Marco, pakiusap. Ang anak ko na lang. Pakawalan niyo ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Nanay Rosa ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang bait sa isipan ni Tyrion. Nakita ni Tyrion ang kanyang ina, nakaluhod pa rin. Pilit na inaabot ang paanan ni Marco kahit pa nakagapos ang mga kamay nito. Tumahimik ka, matanda. Kasama ka sa kukunin ni Satanas mayong gabi. Sigaw ni Marco. Kumuha siya ng isang lighter mula sa kanyang bulsa at kinalabit ito. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa madilim na bodega. Tila isang demonyong naghihintay ng udyat. Tomas, bantayan mo ang pinto sa labas. Huwag mong hahayaang may makalabas, kahit daga. Utos ni Marco bago itinapon ang lighter sa basang sahig. Sa isang iglap, ang apoy ay gumapang na mabilis sa palikid. Ang init ay agad na tumama sa balat ni Tyrion. Ang liwanag ng kulay kahel na apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na punong-puno ng galit at desperasyon. Ang usok ay nagsimulang mamuo sa itaas. Unt-unting inanakaw ang hanging dapat ay para sa kanilang tatlo. Clara! Nanay! Sigaw ni Tyrion. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tyrion si Clara na pilit na hinihiwa ang tali sa kanyang mga kamay gamit ang matulis na yero na nakuha niya kanina. Duguan na ang mga daliri ng dalaga, ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat kaskas ng bakal sa lubid ay tila isang tibok ng pag-asa. "Sir, malapit na! Kaunti na lang!" Sigaw ni Clara. Ang kanyang mga mata ay lumuluha dahil sa hapdi ng usok. Nang maputol ang tali, agad na kinalas ni Clara ang gapos ni Nanay Rosa. Ngunit ang matanda ay masyadong mahina na upang tumayo. Ang apoy ay nakapaligid na sa kanila, tila isang naglalagablab na pader na walang balak magpadaan. Iwan niyo na ako! Tyrion, Clara, tumakas na kayo! Hikbi ni Nanay Rosa habang itinutulak ang kamay ng dalawa. Tapos na ang buhay ko. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Hindi kita iiwan, Nay. Kahit mamatay tayo rito, magkakasama tayo. Sagot ni Tyrion. Binuhat niya ang kanyang ina sa kanyang mga bisig. Ang lakas na hindi niya alam na taglay niya ay lumabas sa gitna ng panganib. Ang kanyang mga binti, na akala ng lahat ay lumpo, ay tumayo ng matatag sa gitna ng nagbabagang sahig. Sinubukan nilang tumungo sa likurang pinto. Ngunit isang malaking bahagi ng bubong na yero ang bumagsak, hinarangan ang tanging lagusan. Ang init ay hindi na matagalan. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng nagbabagang uling. "Dito, sir! Sa ilalim ng mga drum ng tubig!" Turo ni Clara. May mga lumang drum ng tubig sa sulok na hindi pa naabot ng apoy. Doon sila sumilong, pilit na tinatakpan ang kanilang mga ilong gamit ang basang tela. Habang nakayakap si Tyrion sa kanyang ina at kay Clara, naramdaman niya ang panging inig ng kanilang mga katawan. Sa gitna ng dagundong ng apoy at ang pagbagsak ng mga gamit sa loob ng bodega, isang malalim na katahimikan ang namayani sa puso ni Tyrion. Naalala niya ang kanyang ama, ang katarungang tila tuluyan ng lalamunin ng abo. "Patawad, Nay. Patawad, Clara. Dahil sa akin, nadamay kayo sa impyerno ito." Bulong ni Tyrion, ang kanyang boses ay paos at halos hindi na marinig. Isang malakas na pagsabog ang narinig nila mula sa labas. Ang tangke ng gasolina ng kotse ni Marco. Ang buonder bodega ay nayanig, at ang mga pader ay nagsimulang gumuho. Sa sandaling iyon, ang huling nakita ni Tyrion bago siya mawala ng malay ay ang isang anino ng tao na pilit na winawasak ang pangunahing pinto mula sa labas. Sino ang darating sa gitna ng apoy? Isang kaibigang nagbalik? O ang kamatayan na mismo ang sumundo sa kanila? Ang bawat hininga ay tila paglunok ng mga bubog na nagbabaga. Sa gitna ng makapal at maitim na usok, hindi na makita ni Tyrion ang kanyang sariling mga kamay, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang ina sa kanyang mga bisig at ang mahigpit na kapit ni Clara sa kanyang laylayan. Ang init ay hindi na lamang nararamdaman sa balat. Tila nanunuot na ito sa kanyang mga buto.
Isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Sir Tyrion, huwag mo akong bibitawan. Ang mahinang bulong ni Clara ay halos malunod sa ingay ng naglalagablab na yero at kahoy. Hinding-hindi, Clara. Pangako yan, sagot ni Tyrion kahit na ang sarili niyang paningin ay nagsisimula ng dumilim. Isang malakas na paghampas mula sa labas ang yumanig sa pangunahing pinto. Sinundan ito ng tunog ng bakal na puwersahang pinuputol at ang pagbagsak na mabigat na harang. Isang anino ang pumasok sa gitna ng apoy, balot ng basang kumot at may hawak na palakol. "Sir Tyrion! Nanay Rosa!" Sigaw ng boses. Si Bitoy ito, ang anak ni Aling Nena, ang kusinera na tinulungan ni Tyrion noon. "Dito! Sumunod kayo sa akin!" Sa tulong ni Bitoy, dinala nila si Nanay Rosa palabas ng nagbabagang impyerno. Nang maramdaman ni Tyrion ang malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha, halos gumuho ang kanyang tuhod sa sobrang panghihina. Ang bodega sa kanilang likuran ay tuluyan ng nilamon ng apoy, isang higanting sulo sa gitna ng madilim na gubat. Inilapag ni Tyrion ang kanyang ina sa damuhan, malayo sa init. Ang matanda ay bahagyang nagmulat ng mata. Ang kanyang muka ay puno ng uling, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. "Ligtas na tayo, Nay. Ligtas na tayo," hikbi ni Tyrion habang hinahalikan ang kamay ng ina. "Sir, kailangan nating umalis dito," babala ni Bitoy habang nakatingin sa kalsada. "Siguradong babalik si Marco kapag nakita niyang hindi pa sapat ang apoy para ubusin kayo. May dala akong lumang van sa dulo ng daan." Habang isinasakay nila si Nanay Rosa, lumingon si Tyrion sa malayo, patungo sa direksyon ng lungsod kung saan alam niyang kasalukuyang nagdiriwang ang mga traidor. Ang gala. Ang gabi kung saan akala ni Trixie ay makakamit na niya ang lahat. "Clara, anong oras na?" tanong ni Tyrion. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng kidlat. "Alas 8 na ng gabi, sir. Kasi simula pa lang ng programa sa hotel," sagot ni Clara habang pinupunasan ang sugat sa kanyang braso. "Bitoy, dalhin mo si nanay sa ligtas na lugar. Clara, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa gala," utos ni Tyrion. "Pero sir, tignan niyo ang itsura niyo. Sugatan kayo, puno ng uling at halos hindi makahinga," pagpigil ni Clara. "Ito ang pinakamagandang itsura ko para harapin sila, Clara," tugon ni Tyrion. "Gusto kong makita nila ang multong binuo nila mula sa sarili nilang apoy. Gusto kong makita ni Trixie ang takot sa kanyang mga mata kapag nalaman niyang ang bulag na hinamak niya ay siyang kukuha ng lahat sa kanya." Sa loob ng van, habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, kinuha ni Tyrion ang kanyang satellite phone. May isang tawag siyang kailangang gawin. Isang tawag sa tanging taong hindi kayang bilhin ng pera ni Trixie. Ang matandang hepe ng puli, siya na kaibigan ng kanyang ama. "General, ito si Tyrion. Buhay ako," bungad niya. "Handa na ang lahat ng ebidensya. Kailangan ko ng backup sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Ngayon din." Habang lumalapit sila sa hotel, nakita ni Tyrion ang mga malalaking billboard na may mukha ni Trixie. Nakangiti ng napakatamis, tila ba siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang lason sa kanyang sikmura. Ang babaeng pumatay sa kanyang ama, nagpahirap sa kanyang ina, at nagtangkang sumunod sa kanya sa hukay ay kasalukuyang tumatanggap ng palakpakan mula sa lipunan. "Sir, paano tayo makakapasok? May higpit ang security," tanong ni Clara. "Hindi tayo papasok bilang bisita, Clara," wika ni Tyrion habang tinitignan ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng van. "Papasok tayo bilang katotohanan." Nang makarating sila sa loading dock ng hotel, mabilis na kumilos si Tyrion. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa sariling hotel upang makalusot sa mga service elevator. Sa bawat palapag na itinataas ng elevator, nararamdaman ni Tyrion ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay nagsilbing gasolina para sa kanyang determinasyon. Tumigil ang elevator sa ika-10 palapag, ang ballroom. Naririnig na ni Tyrion ang musika, ang kalansing ng mga kubyertos, at ang masigabong tawanan ng mga taong walang kamalay-malay
sa duming itinatago ng kanilang host. Clara, kunin mo ang flash drive sa loob ng bulsa ng coat ko. Ibigay mo yan sa technician sa control booth. Sabihin mo utos ko, bulong ni Tyrion. Paano kayo, sir? Maghihintay ako sa dilim. Hihintayin ko ang hudyat, sagot ni Tyrion. Habang naglalakad si Clara patungo sa booth, nanatili si Tyrion sa gilid ng kurtina ng entablado. Nakita niya si Trixie, suot ang kanyang pulang gown, nakatayo sa gitna ng spotlight. Hawak nito ang baso ng champagne, itinataas para sa isang toast. Para sa tagumpay ng kumpanya at para sa alaala ng aking mahal na si Tyrion. Wika ni Trixie sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng peking lungkot na nagpaiyak sa ilang mga bisita. Hindi na nakapaghintay si Tyrion. Isang hudyat mula kay Clara ang kanyang nakita sa kabilang bahagi ng ballroom. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang musika ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na akala ng lahat ay tuluyan ng nawala. Ang galing mong umarte, Trixie. Pero tapos na ang palabas. Ang bawat bulong at kalansing ng mga mamahaling alahas ay biglang napawi. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong Diamond Hotel ay hinigop ng isang malaking vacuum. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mabibigat na paghinga ni Trixie ang maririnig sa ibabaw ng entablado. Sino yan? Isang hindi magandang biro ito. Ang nanginginig na boses ni Trixie ay umalingaw-ngaw. Pilit na itinatago ang takot na unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang dambuhalang screen sa likuran niya. Hindi ang slideshow ng mga charity works ni Trixie ang lumabas, kundi isang malabo ngunit malinaw na video. Ang bawat bisita sa ballroom ay napasinghap. Nakita ng lahat ang silid sa ospital. Nakita nila si Trixie, ang babaeng itinuturing nilang huwaran ng kabutihan, habang malamig na tinititigan ang naghihingalong ama ni Tyrion bago nito dahan-dahang binunot ang saksakan ng ventilator. Hindi totoo yan! Deepfake yan! Marco, gawin mo ang paraan! Sigaw ni Trixie. Ang kanyang muka ay namutla na tila isang bangkay sa ilalim ng malamlam na liwanag ng screen. Mula sa gitna ng malaking pintuan ng ballroom, isang figura ang dahan-dahang naglakad papasok. Ang mga spotlight ay tila kusang sumunod sa kanya. Hindi ito ang Tyrion na nakaupo sa wheelchair. Hindi ito ang Tyrion na may blangkong paningin. Ito ay isang lalaking duguan ang baro, may mga bakas ng uling sa muka, at may mga matang nag-aapoy sa katarungan. Ang bawat hakbang ni Tyrion sa pulang carpet ay tila ba tunog ng martilyo o na nagpapako sa kabaong ng kasinungalingan ni Trixie? Ang mga sosyaladang kanina ay humahanga sa pulang gown ni Trixie ay mabilis na umurong, tila ba natatakot na madikitan ng dumi o ng katotohanang dala ni Tyrion. Hindi ako multo, Trixie, wika ni Tyrion habang umaakyat sa entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang kumpanya. Ako ang buhay na saksi sa lahat ng dumi mo. Nakita ko kung paano mo pinatay ang tatay ko. Nakita ko kung paano mo pinapakain ng panis na kanin ang nanay ko habang nagpapakasasa ka sa pera ko. At higit sa lahat, nakita ko kung paano niyo sinunog ang bodega kanina para tuluyan kaming burahin sa mundo. Nagsisinungaling siya! Baliw na siya! Galing ni Trixie habang tumitingin sa mga bisita para humingi ng simpatya. Guard! Ilabas ang taong ito! Hindi siya si Tyrion! Ngunit walang guard na gumalaw. Sa halip pumasok ang mga unipormadong pulis sa pamumuno ni General Bautista. Kasabay nito, lumabas si Clara mula sa gilid ng entablado. Hawak ang isang makapal na folder ng mga dokumento, ang mga orihinal na medical records, at ang mga ebidensya ng pag-transfer ng pera sa account ni Marco. Tapos na ang pagtatago, Trixie, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng danggal. Ang bawat sugat na ibinigay niyo kay Nanay Rosa ay may katumbas na parusa ngayong gabi. Nang makita ni Marco na wala na silang takas, tinangka niyang tumakbo patungo sa fire exit. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Bitoy at ng ilang mga tauhan ni General Bautista. Sa isang mabilis na pagkilos,
napusasan ang lalaking naging anino ng kasamaan sa buhay ni Tyrion. Lumingon si Tyrion kay Trixie, na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang gown ay tila naging simbolo ng dugong nasa kanyang mga kamay. Hindi ang pagkabulag ko ang naging kahinaan ko, Trixie. Ang kasakiman mo ang siyang bumulag sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang nakita ni Tyrion sa dulo ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang mabilis na lumabas. Dala ang isang sobren, pamilyar sa kanya. Ang misteryosong espiya na nag-iwan ng sulat sa ilalim ng pinto. Sino ang taong yon? At bakit tila meron pa siyang itinatagong alaslaban kay Tyrion? Habang dinadala ng mga pulis na Trixie at Marco, lumapit si Tyrion kay Clara. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, isang hawak na hindi na puno ng takot, kundi ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagumpay, lumapit si General Bautista na may dalang masamang balita. Tyrion, kailangan mong sumama sa amin sa ospital. Bulong ng general. Si Nanay Rosa, bigla siyang nawala ng malay sa loob ng van ni Bitoy. Sabi ng mga doktor masyado raw maraming usok ang nalanghap niya. Ang ngiti sa labi ni Tyrion ay biglang naglaho. Ang katarungang kakakamit lang niya ay tila naging abo sa kanyang bibig. Sa huling sandali ng gabi, ang tanong ay hindi na kung nakuha ba niya ang kumpanya, kundi kung meron pa ba siyang pamilyang babalikan. Kasalanan ko ito. Kung hindi ako nagpadala sa galit, sana ay payapa kaming namumuhay sa malayo ngayon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tyrion ay tila mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Nakatayo siya sa tapat ng dambuhalang salamin ng intensive care unit. Pinagmamasdan ng kanyang ina na halos malunod na sa dami ng mga tubo at makinang nakakabit sa katawan nito. Ang puting ilaw ng ospital ay tila sumasalamin sa kawalan ng kulay ng kanyang pag-asa. Ang amoy ng antiseptic ay naging amoy ng kamatayan para sa kanya, isang malupit na paalala na ang bawat tagumpay ay may katumbas na sakripisyo. Nararamdaman ni Tyrion ang bawat pintig ng makina na nagbibigay buhay sa kanyang ina. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Nanay Rosa ay tila isang marupok na sinulid na pilit na pinagkakapitan ng kanyang mundo. Ang mga kamay ni Tyrion, na kanina lang ay nakakuyom sa galit sa harap ng mga mamamahayag, ngayon ay nanginginig sa takot. Kahit bilyonaryo na siyang muli, napagtanto niya na ang lahat ng pera sa mundo ay hindi kayang bumili ng isang malalim at malayang hininga para sa taong nagbigay sa kanya ng lahat. Sir Tyrion, kailangan niyo ring magpatingin sa doktor. Sugatan ang mga braso niyo. Ang mahinang tinig ni Clara ay muling bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Hindi lumingon si Tyrion. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa maputlang muka ni Nanay Rosa. Ang mga sugat ko, Clara, hilom na sa balat. Pero ang sugat ni Nanay, ako ang gumawa nito. Hinayaan ko siyang magtiis. Hinayaan ko siyang saktan ni na Trixie dahil lang sa gusto kong makuha ang kumpanya ko. Anong klasing anak ako? Dahan-dahang lumapit si Clara at tumayo sa tabi ni Tyrion. Sa gitna ng lamig ng ospital, ang init ng presensya ng dalaga ang tanging bagay na nagpapanatili sa katinuan ni Tyrion. Kinuha ni Clara ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ng uling at tuyong dugo sa pisngi ni Tyrion. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-unawa, isang tahimik na pagtanggap sa lahat ng duming pinagdaanan nila. Hindi niyo ginusto ang nangyari, sir. Pinotektahan niyo lang ang hustisya para sa tatay niyo. Wika ni Clara habang tinitignan si Tyrion sa mga mata. Gagaling si Nanay Rosa. Malakas siya dahil alam niyang kailangan niyo siya. Huwag niyo hayaang lamunin kayo ng guilt. Dahil yun ang tunay na pagkatalo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit ang isang nurse. Mr. Tyrion, may iniwan po ang lalaking nagdala sa inyo rito kanina. Nakita raw po niya ito sa bulsa ng jacket ni Nanay Rosa bago siya isakay sa ambulansya. Iniabot ng nurse ang isang maliit na lokot na papel. Nang buksan ito ni Tyrion, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito sulat mula kay Nanay Rosa. Ito ay isang resibo ng isang lumang pawn shop at sa likod nito ay may nakasulat na numero at isang pangalan. Eduardo. Eduardo, bulong ni Tyrion.
Ang kapatid ni Marco? Biglang bumalik sa alaala ni Tyrion ang lalaking naka-hoodie sa ballroom. Ang misteryosong espiya na tila laging isang hakbang ang abante sa kanya. Kung kapatid ito ni Marco, ibig sabihin ba ay may mas malalim pang plano ang pamilyang iyon laban sa kanya? O baka naman si Eduardo ay may sariling laban-laban sa kanyang sariling kapatid? Clara, bantayan mo si nanay. Huwag kang aalis dito kahit anong mangyari. Utos ni Tyrion. Ang kanyang tinig ay muling naging matigas. Kailangan kong malaman kung sino ang Eduardo na ito. Kung siya ang dahilan kung bakit nagtiis si nanay ng higit pa sa alam ko, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Habang paalis si Tyrion sa ospital, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa tiles ay tila isang babala. Ang gabi ng paghihiganti ay hindi patapos. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Tila nililinis ang dumi ng kalsada. Ngunit hindi ang dumi sa puso ng mga taong nagtatago sa anino. Ang katanumang bumabagabag kay Tyrion ay hindi na kung magtatagumpay siya, kundi kung hanggang saan ang hangganan ng pagtataksil sa kanyang paligid. Sino si Eduardo? Isang kaaway na nagbabalat kayo? O isang biktima ring naghihintay ng tamang oras para lumitaw? Sa huling sulyap ni Tyrion sa ICU bago sumara ang pinto ng elevator, nakita niya ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakatayo, nakatingin sa kanya bago ito mabilis na naglaho sa likod ng pintong pang-emergency. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila mga daliring kumakatok sa konsensya ni Tyrion. Habang mabilis niyang binabagtas ang madidilim na eskinita ng Quiapo, ang tanging liwanag na gumagabay sa kanya ay ang nanlalabong ilaw ng mga karatula sa kalsada. Hawak niya ng mahigpit ang manibela. Ang kanyang mga buko-buko ng daliri ay pumuputi na sa tinde ng kapit. Ang resibong nakuha niya sa bulsa ng kanyang ina ay tila isang mapanghahawakang piraso ng katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang luma at kinakalawang na pawn shop. Ang amoy ng basang semento at alikabok ay agad na sumalubong sa kanya nang bumaba siya. Walang katao-tao sa paligid, tanging ang tunog lamang ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa mga bubong na yero ang maririnig. Sino ang hinahanap mo, Irog? Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng rehas ng pawn shop. Ang boses nito ay paos, tila ba dumaan sa maraming dekada ng pananahimik? Ipinakita ni Tyrion ang resibo. Ang nagsangla nito, si Nanay Rosa. Gusto kong malaman kung ano ang tinubos niya sa perang nakuha niya rito. Tinitigan ng matanda ang resibo at pagkatapos ay tumingin kay Tyrion ng may halong lungkot at pagkilala. Dahan-dahan itong pumasok sa loob at kinuha ang isang lumang logbook. Ang medalyon ng asawa niya, yun ang huling hiyas na meron siya. Isinangla niya yan hindi para sa sarili niya. Isinangla niya yan para pambayad sa mga tauhan ni Marco. Nanigas ang buong katawan ni Tyrion. Ano? Bakit niya babayaran ang mga tauhan ni Marco? Dahil nalaman niya ang plano nilang patayin ka noong nasa ospital ka pa pagkatapos na aksidente. Paliwanag ng matanda. Binayaran niya sila para manatiling tahimik at hayaan ka mabuhay, kahit pakapalit nito ay ang araw-araw niyang pagtitiis sa pang-aabuso ni Trixie. Pinili niyang maging alipin sa sarili niyang bahay. Mabantayan ka lang. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang saksak sa puso ni Tyrion. Ang hapdi ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang apoy na pinagdaanan niya. Habang iniisip niya ang kanyang sariling paghihiganti, ang kanyang ina pala ay tahimik na nakikipagnegosasyon sa kamatayan para lamang sa kanyang kaligtasan. Ang medalya na yon, ang tanging alaala ng kanyang ama, ay ibinigay ng kanyang ina para sa isang pagkakataong mabuhay siya. Biglang bumukas ang pinto ng pawn shop. Isang lalaking naka-hoodie ang pumasok. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Tyrion ang muka nito. May pagkakahawig ito kay Marco, ngunit ang mga mata ay malayo sa kasamaan ng kanyang kapatid. Eduardo? Wika ni Tyrion. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Huwag kang mag-alala, Tyrion. Hindi ako katulad ni Marco. Sagot ni Eduardo, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Ako ang nagbibigay ng gamot kay Nanay Rosa ng palihim.
Ako ang nagbabantay sa kanya kapag wala kayo. Ako ang nag-iwan ng sulat sa ilalim ng pinto mo dahil alam kong ikaw lang ang makakapagtigil sa kabaliwan ng kapatid ko. Bakit mo ito ginagawa? Kapatid mo si Marco. Tanong ni Tyrion, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling sa mukha ng lalaki. Dahil pinatay din niya ang nanay namin para sa mana. Pait na sagot ni Eduardo. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan, Tyrion, at gusto kong makuha mo ang hustisya mo. Dahil sa huli, tayo lang ang nakakaalam kung gaano kasakit ang mawala ng pamilya dahil sa kasakiman. Inabot ni Eduardo ang isang maliit na digital recorder kay Tyrion. Nariyan ang pag-uusap ni Trixie at Marco tungkol sa huling bahagi ng plano nila. Hindi lang kumpanya ang gusto nila, kundi pati ang mga secret accounts ng tatay mo sa ibang bansa. Gagamitin nila yan para makapagpiyansa at makatakas. Habang pabalik si Tyrion sa ospital, ang ulan ay tila humihupa na. Ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Pagdating niya sa ICU, nakita niya si Clara na nakasandal sa pader, pagod na pagod, ngunit hindi bumibitiw sa pagbabantay. Dahan-dahang lumapit si Tyrion kay Clara. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang dalaga ang naging angkla niya. Naramdaman ni Clara ang presensya ni Tyrion at agad itong nagmulat ng mata. "Sir, bumalik kayo?" Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng relief. Hindi nagsalita si Tyrion. Sa halip, marahan niyang hinawakan ng kamay ni Clara at idinampi ang kanyang noo sa kamay nito. "Salamat, Clara. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin." Sa sandaling yon, ang katahimikan ng ospital ay bumasag ng isang mahabang tunog mula sa loob ng kwarto ni Nanay Rosa. Ang monitor ng tibok ng puso ay biglang naging isang tuwid na linya. "Nurse! Doctor!" Sigaw ni Clara habang mabilis na tumatakbo papasok. Napako si Tyrion sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo niya, na pilit niyang binuo mula sa abo, ay muling nagbabadyang gumuho sa isang kisap mata. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon sa pakiramdam ni Tyrion habang pinapanood niya ang mabilis na pagpasok ng mga doktor at nurse sa loob ng silid. Ang mahabang tunog ng monitor, agguhit na walang kurbada, ang tunog na nagsasabing wala na ang buhay, ay umalingaw sa kanyang pandinig hanggang sa maging isang masakit na ugong sa loob ng kanyang ulo. "Sir, lumabas po muna kayo. Kailangan namin mag-revive." Sigaw ng isang nurse habang marahas na itinutulak si Tyrion palabas ng pinto. Napasandal si Tyrion sa malamig na pader ng pasilyo. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo, pilit na binubura ang huling imahe ng kanyang ina na maputla at walang galaw. Sa kanyang isipan, naglalaro ang kwento ng medalyong isinakripisyo ni Nanay Rosa. Ang bawat latay sa likod ng kanyang ina, ang bawat panis na kanina nilunok nito, lahat ay para sa kanya. At ngayon, kung kailan malaya na sila, kung kailan maibibigay na niya ang lahat ng karangyaan, Dun pa ito kukunin ng langit? "Nay, wag muna. Wag na yon," bulong ni Tyrion. Ang kanyang boses ay basag at puno ng tait. "Hindi mo pa nakikita ang bahay na pinagawa ko para sayo. Hindi mo pa nararamdaman ang matulog sa malambot na kama nang walang takot. Nay, pakiusap. Lumaban ka." Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat, si Clara. Nakaluhod ang dalaga sa kanyang tabi, ang mga mata nito ay puno rin ng luha, ngunit nananatiling matatag para sa kanya. Sir Tyrion, hindi siya bibitaw. Ang nanay na nagawang tiisin ng impyer, no para sa anak niya ay hindi basta-basta susuko sa gitna ng laban. Wika ni Clara. Ang kanyang tinig ay tila isang angkla na humihila kay Tyrion pabalik sa realidad. "Magtiwala tayo. Malakas si Nanay Rosa." Sa loob ng silid, narinig nila ang mechanical na tunog ng defibrillator. Ang bawat bugso ng kuryente na pilit na nagpapatalon sa puso ng matanda. Lumipas ang ilang minuto na tila walang katapusan, bawat hikbi ni Clara at bawat panalangin ni Tyrion ay humahalo sa amoy ng gamot at kaba. Hanggang sa tumahimik ang lahat. Lumabas ang doktor, hinihingal at may bahid ng pawis sa noo. Tumingin siya kay Tyrion at dahan-dahang tumango.
Stable na siya, Mr. Tyrion. Naibalik natin ang tibok ng puso niya. Pero kailangan nating bantayan ang susunod na 48 oras. Masyadong mahina ang kanyang katawan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Tyrion. Napayuko siya. Hinahayaang pumatak ang kanyang mga luha sa maruming tiles ng ospital. Buhay pa ang kanyang ina. May pagkakataon pa siya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng pagdating ni Eduardo. Hingal na hingal ang lalaki. Ang kanyang muka ay balot ng pangamba habang mabilis na lumalapit sa kanila. Tyrion, kailangan nating kumilos, bungad ni Eduardo. Nakausap ko ang tauhan ko sa loob ng kulungan. Gumagalaw si Trixie. Gagamitin niya ang insanity plea para makalabas ng hospital arrest. At ang masama, may mga tao silang binabayaran sa labas para makuha ang mga orihinal na dokumento ni Nanay Rosa tungkol sa guardianship. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tyrion. Ang kanyang mga mata ay muling tumalim. Kapag napatunayan nilang wala sa tamang katinuan si Nanay Rosa bago ang aksidente, pwedeng ma-void ang lahat ng testimonya niya laban kay Trixie, paliwanag ni Eduardo. At kanina lang, may nakita akong abogado na hindi ko kilala na pumasok sa record section ng ospital na ito. Bago pa man makasagot si Tyrion, nakita niya ang isang lalaking nakasuit na mabilis na naglalakad palayo sa nurse station. Bit-bit ang isang asul na folder. Agad na naramdaman ni Tyrion na iyon na ang tinutukoy ni Eduardo. Clara, huwag mong iiwan si nanay, utos ni Tyrion. Eduardo, sumama ka sa akin. Habang binabagtas nila ang pasilyo, nararamdaman ni Tyrion ang muling pag-init ng kanyang dugo. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa danggal ng kanyang ina na pilit na dinudumihan ng mga taong walang konsensya. Nang marating nila ang lobby, naharang nila ang abogado. Sino ka? At anong kailangan mo sa records ng ina ko? Malamig na tanong ni Tyrion. Ang abogado ay tila nagulat, ngunit agad na nagsuot ng isang mapanuyang ngiti. I'm just doing my job, Mr. Tyrion. At para sa kaalaman mo, may pirma ang ina mo sa dokumentong ito na nagsasabing lahat ng kanyang ari-arian at karapatan ay ibinibigay niya kay Trixie. 5 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Tyrion. Isang kasinungalingan, isang yuwad na dokumento. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng dokumento bilang saksi. Pangalan ng sariling ama ni Tyrion. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Tyrion ang trahedya ng kanilang pamilya ay nagsimula pa bago ang kanyang aksidente. May mas malalim pang lihim na itinatago ang kanyang ama na si Nanay Rosa lang ang nakakaalam. Isang lihim na handang patayin ni na Trixie para manatiling nakabaon. Isang malaking kasinungalingan ang papel na yan. Kilala ko ang pirma ni Papa. Hindi siya maglalagay ng tinta sa isang kasunduang magpapahamak sa amin. Ang boses ni Tyrion ay mariin. Bawat pantig ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa lobby ng ospital. Ngunit ang abogadong nasa harap niya, si Ate Velez, ay hindi man lang natinag. Sa halip, dahan-dahan nitong inayos ang kanyang salamin at tumingin kay Tyrion nang may halong pait na ngiti. Minsan, Mr. Tyrion, ang mga magulang natin ay may mga sikretong pilit nilang itinatago para protektahan tayo. O baka naman para protektahan ang sarili nilang danggal. Wika ni Ate Velez bago mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa naghihintay na itim na sasakyan sa labas. Hinabol ni Tyrion ang sasakyan ng tingin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sumamuti ang kanyang mga buko-buko. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pagtataksil na tila nagmula pa sa libingan. Sir, kailangan nating tignan ang orihinal na logbook ni Papa sa lumang opisina sa mansyon. Mungkahi ni Eduardo na nakatayo sa kanyang likuran. Kung totoo ang dokumentong yon, siguradong may bakasyon sa mga transaksyon 5 taon na ang nakalilipas. Bumalik sila sa loob ng ICU. Sa gitna ng puting liwanag at ang mahinang tunog ng mga makina, nakita ni Tyrion si Clara na nakaupo sa tabi ni Nanay Rosa. Ang dalaga ay dahan-dahang hinahaplos ang kamay ng matanda. Tila ba naglilipat ng sariling lakas upang mabuhay ang ina ni Tyrion. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Nanay Rosa. Isang mahinang angol ang kumawala sa kanyang mga labi.
Mabilis na tumayo si Tyrion at lumapit sa kama. Nay, naririnig mo ba ako? Si Tyrion ito. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Dahan-dahang idinilat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nang makita ang muka ng anak, isang luha ang pumatak sa kanyang pisingi. Tyrion, ang papel, wag mong hayaang makuha nila. Anong papel, Nay? Ang SPA ba na pinirmahan ni Papa? Tanong ni Tyrion. Huminga ng malalim ang matanda. Tila ba bawat salita ay isang malaking pasanin sa kanyang dibdib. Utang na loob. Yan ang pumatay sa tatay mo. Ang tatay ni Trixie? Namatay siya para iligtas ang tatay mo sa isang aksidente sa construction site noon. Kaya nangako ang tatay mo na hinding-hindi pababayaan si Trixie. Pero ginamit yun ng bata. Ginamit niya ang konsensya ng tatay mo para makakuha ng kapangyarihan. Napatigil si Tyrion. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang labis na pagtitiwala ng kanyang ama kay Trixie ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang utang na dugo, isang utang na naging sumpa para sa kanilang pamilya. Patawad, Nay. Dahil sa utang na yon, kayo ang nagbayad ng presyo. Hikbi ni Tyrion habang isinusubsob ang kanyang muka sa kamay ng ina. Hindi pa tapos, Tyrion, wika ni Eduardo habang tinitignan ang kanyang cellphone. Nag-file na ng petition ang kampo ni Trixie. Gagamitin nila ang dokumentong yan para i-freeze ang lahat ng assets mo habang nagpapatuloy ang kaso. Kung hindi natin mapapatuna, yung peke yan sa loob ng 24 oras, mawawala sayo ang lahat, pati ang kakayahang bayaran ng operasyon ni Nanay Rosa. Ang katahimikan sa loob ng ICU ay biglang naging mapanganib. Ang bawat tibok ng heart monitor ay tila isang countdown sa kanilang pagkatalo. Alam ni Tyrion na hindi lang sapat ang katotohanan. Kailangan niya ng ebidensyang mas matalas pa sa anumang pirma. Clara, manatili ka rito. Bantayan mo ang bawat taong papasok, utos ni Tyrion habang tumatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa determinasyon. Eduardo, babalik tayo sa mansyon. Kung nandoon ang ebidensya ng pagpilit nila kay Papa na pirmahan ang papel na yon, kukunin natin yon ngayong gabi. Sir, delikado. Siguradong may mga tauhan si Marco na nakaabang doon. Babala ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hayaan mo silang mag-abang, Clara. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa dilim. Ngayon, ako naman ang magdadala ng apoy sa pintuan nila. Sagot ni Tyrion. Bago lumabas ng silid, lumingon si Tyrion kay Clara. Isang sandali ng katahimikan ang nagari sa pagitan nilang dalawa. Clara, kung sakaling hindi ako makabalik agad, alam mo na ang gagawin mo sa flash drive na hawak mo? Ibigay mo yun sa media. Ipakita mo sa mundo ang tunay na mukha ng mga biktima. Lumabas si Tyrion sa ospital kasama si Eduardo. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang kalsada ay nananatiling madulas at mapanganib. Habang mabilis silang nagmamaneho patungo sa mansyon, naramdaman ni Tyrion ang isang kakaibang pakiramdam. Tila ba may sumusunod sa kanila? Isang puting sasakyan ang kanina pa buntot ng buntot sa kanila. Bawat kanto ay hindi ito lumalayo. Nang subukan ni Eduardo na bilisan ang takbo, bumilis din ang puting sasakyan. Tyrion, hindi sila titigil hanggat hindi tayo nakukuha. Wika ni Eduardo. Habang pilit na kinokontrol ang manibela. Sa isang madilim na bahagi ng highway, biglang bumangga ang puting sasakyan sa likuran nila. Ang tunog ng nagkiskisang bakal at ang pag-ikit ng gulong sa basapang kalsada ay yumanig sa buong paligid. Ang sasakyan ni Tyrion ay nawala ng balanse at dahan-dahang tumagilid patungo sa isang malalim na kanal. Ang huling narinig ni Tyrion bago ang lahat ay magdilim ay ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanilang sasakyan at ang mabibigat na hakbang ng isang taong papalapit. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa panag-inip. Ito ay malamig, puno ng puot at pamilyar. Sa gitna ng naglalabong paningin ni Tyrion, habang ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang figura sa labas ng nakabaliktad nilang sasakyan. Si Mang Tomas.
Hawak nito ang isang bakal na pamalo. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng anumang bahid ng dating katapatan. Naramdaman ni Tyrion ang bawat bahagi ng kanyang katawan na tila dinudurog ng libu-libong bigat. Ang amoy ng tumagas na gasolina ay humahalo sa amoy ng basang lupa at kalawang. Sa tabi niya, si Eduardo ay walang malay. Ang ulo nito ay nakasandal sa manibela. Sinubukan ni Tyrion na igalaw ang kanyang mga binti. Ngunit ang bawat pagkilos ay nagdadala ng matinding hapdi na tila ba ang kanyang mga buto ay muling binabali. Tomas! Bakit? Paos na tanong ni Tyrion. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ambon. Dahil ang mga taong tulad niyo, Tyrion, ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, habang kami ay kailangang dilaan ng alikabok para lang mabuhay. Sagot ni Tomas habang marahas na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Isang malaking pagkakamali na nagising ka pa sa pagiging bulag mo. Itinaas ni Tomas ang bakal, handang tapusin ang buhay ng kanyang dating amo. Ngunit sa sandaling yon, ang alaala ng mukha ni Nanay Rosa sa ICU, ang maputlang mukha ng kanyang ina na nagtiis ng lahat para sa kanya, ay nagbigay kay Tyrion ng isang lakas na hindi nagmumula sa kalamnan kundi sa kaluluwa. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hawakan ang isang piraso ng basag na salamin sa sahig ng sasakyan. Nang iyayaw ni Tomas ang pamalo, mabilis na iginalaw ni Tyrion ang kanyang kamay. Hindi para pumatay, kundi para sugatan ang binti ni Tomas upang makakuha ng oras. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw kasunod ng pagdaing ni Tomas. Sa gitna ng pagkalito ng matanda, isang silaw ng ilaw mula sa malayo ang tumama sa kanila. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unt-unting lumalakas. Diyan ka na magpaliwanag sa batas, Tomas. Bulong ni Tyrion bago muling mawalan ng malay dahil sa matinding pagod at sakit. Samantala, sa loob ng ICU ng St. Jude Hospital, ang katahimikan ay tila isang balabal na nagtatago ng panganib. Nakaupo si Clara sa tabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa heart monitor. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na nakasuot ng face mask. Bit-bit ang isang tray ng gamot. Time for the patient's injection, ma'am. Wika ng nurse sa tono masyadong mabilis at tila kinakabahan. Naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging therapist ay nagbigay ng babala. Sandali lang, nurse. Kaka-inject lang sa kanya ng maingamot ni Dr. Reyes, kalahating oras na ang nakalilipas. Bakit may bago na naman? Napatigil ang nurse. Ang kanyang mga mata ay lumilikot. Order po ito mula sa main station. Kailangan daw po para sa stability ng bagaan niya. Dahan-dahang tumayo si Clara. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa emergency button sa gilid ng kama. Ipakita mo muna sa akin ang chart niya. At bakit nanginginig ang mga kamay mo? Nang mapagtanto ng ward na nurse na hindi siya makakalusot, binitawan nito ang tray at tinangkang saksakin si Nanay Rosa ng syringe na may lamang hangin. Isang mabilis na paraan para patayin ang matanda ng walang bakas. Ngunit bago pa tumama ang karayom, mabilis na hinablot ni Clara ang braso ng babae. Nagkaroon ng isang maikling, ngunit matinding bunuan sa loob ng silid. Ang tunog ng mga kagamitang medical na nagbagsakan ay umalingaw-ngaw sa buong unit. "Security! Tung!" sigaw ni Clara. Mabilis na pumasok ang mga gwardya at nadakip ang babae na napatunay ang isa sa mga dating tauhan ni Trixie sa kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. "Clara, ang anak ko, si Tyrion." "Ligtas po siya, Nay. Papunta na po siya rito," sagot ni Clara. Bagaman ang kanyang puso ay nagdarasal na sana, ay totoo ang kanyang sinasabi. Lumipas ang 2 oras. Bumukas ang pinto ng ICU at pumasok ang isang lalaking nakasaklay. Balot ng benda ang ulo at may mga galos sa buong muka. Si Tyrion. Sa kabila ng payo ng mga doktor, pinilit niyang pumunta roon bit-bit ang isang asul na folder na nakuha ni Bitoy mula sa mansyon matapos ang aksidente. "Nay," lumapit si Tyrion at hinawakan ang kamay ng ina. "Heto na ang katotohanan.
Hindi tayo ang may utang sa pamilya ni Trixie. Ang tatay niya ang nagnakaw sa kumpanya ni Papa noon, at ang pagliligtas na sinasabi nila ay isang paraan lang para pagtakpan ng ebidensya. Binuksan ni Tyrion ang folder sa harap ni na Clara at Nanay Rosa. Nandun ang orihinal na kasulatan na nagsasabing binayaran na ni Papa ang lahat ng danyo sa pamilya ni Trixie 10 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng ginawang pagpapahirap ni na Trixie ay nakabase sa isang kasinungalingang sila mismo ang bumuo. Naramdaman ni Tyrion ang isang matinding paggaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay tila naglaho, napalitan ng isang kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumiin siya kay Clara, ang babaeng naging kanyang mga mata sa gitna ng dilim, at nakita niya ang isang matamis na ngiti sa labi nito. Tapos na ang lahat, Tyrion, bulong ni Clara. Hindi pa, Clara, sagot ni Tyrion habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa dalaga. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay nating buhay. Isang buhay na wala ng takot, wala ng pagpapanggap, at puno ng liwanag. Sa labas ng ospital, ang sikat ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap. Ang gabi ng paghihiganti ay natapos na, at ang bawat pusong nasugatan ay handa na para sa isang mahaba at tapat na paghilom. Ang sikat ng araw na tumatago sa mga bintana ng muling binuhay na mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Wala na ang amoy ng lason at ang bigat ng mga lihim na tila sumasakal sa bawat sulok ng bahay. Sa halip, ang hangin ay puno ng bango ng sariwang sampagita mula sa harden at ang masarap na amoy ng sinangag na niluluto ni Nanay Rosa sa kusina, ang tunay na reyna ng tahanang ito. Nakatayo si Tyrion sa balkon. Pinagmamasdan ng malawak na lupain na dati ay naging kulungan ng kanyang put. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo ay tuluyan ang nagbago. Napagtanto niya na ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ay hindi ang panahong hindi siya nakakakata, kundi ang panahong ang kanyang puso ay nabulag ng galit at paghihigante. Ang lalim na naman ng iniisip mo, mahal ko. Baka malunod ka na riyan. Isang malambing na tinig ang bumasag sa kanyang gunita. Lumingon si Tyrion at nakita si Clara, suot ang isang simpleng puting bestido na tila ba nagbibigay ng sariling liwanag sa silid. Lumapit ang dalaga at dahan-dahang humawak sa kanyang braso. Wala na ang kaba sa bawat haplos niya. Ang tanging naroon ay ang seguridad ng isang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng apoy. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte, Clara, wika ni Tyrion, habang hinahawakan ang kamay ng dalaga at idinidikit ito sa kanyang pisingi. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ang naging mitsa para mahanap ko ang daan pabalik sa sarili ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa galit. Tapos na yan, Tyrion. Ang mahalaga ay ang ngayon, sagot ni Clara nang may matamis na ngiti. Nabalitaan mo na ba ang balita mula sa korte kanina? Tumango si Tyrion. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sina Trixie at Marco ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga krimen nila. Ang kumpanya ay unti-unti na ring bumabagon sa ilalim ng pamumuno ni Eduardo na napatunay ang isang tapat na kaibigan at kasangga. Ngunit para kay Tyrion, ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang makitang payapa ang kanyang ina. Dahan-dahan silang bumaba sa dining room. Doon, nakita nila si Nanay Rosa na masayang nag-aayos ng mga plato. Ang mga pasa sa kanyang muka ay naglaho na, pinalitan ng isang masiglang kulay na nagpapakita ng kanyang muling pagkabuhay. Nang makita niya ang dalawa, agad siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay nila. Halina kayo mga anak, malamig na ang pagkain, wika ni Nanay Rosa. Bago umupo, kinuha ni Tyrion ang kamay ng kanyang ina at nagmano, isa tradisyonal na kilos ng paggalang na tila naging panunumpa niya na hinding-hindi na muling mararanasan ng matanda ang anumang hirap. Nay, patawad sa lahat ng sakit na dinaanan mo dahil sa akin. Huminga ng malalim si Nanay Rosa at hinaplos ang mukha ng anak. Tyrion, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong malaya. Ligtas na tayo, anak. Yun lang ang mahalaga.
Sa hapagkainan, habang nagtatawanan sila at nagbabahagi ng mga pangarap para sa kinabukasan, naramdaman ni Tyrion ang isang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang bawat subo ng pagkain, ang bawat tinginan nila ni Clara, at ang bawat ngiti ni Nanay Rosa ay tila mga tahi na bumubuo sa isang bago at mas matatag na pamilya. Pagkatapos ng almusal, lumabas sina Tyrion at Clara sa harden. Huminto sila sa ilalim ng malaking puno ng nara kung saan sila unang nag-usap ng tapat nung akala ni Trixie ay walang naririnig ang lalaki. Kinuha ni Tyrion ang isang maliit na palus na kahon mula sa kanyang bulsa, ang medalyong tinubos niya mula sa pawn shop, ang medalyon ng kanyang ama. Clara, Bulong ni Tyrion habang isinusuot ang kwenta sa dalaga. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa paghilom. Gusto kong ikaw ang humawak nito, bilang simbolo na ang ating simula ay nagmula sa katotohanan. Tumingin si Clara sa medalyon at pagkatapos ay kay Tyrion. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Pang-ako, Tyrion, hinding-hindi kita iiwan, sa dilim man o sa liwanag. Habang magkayakap ang dalawa sa ilalim ng malawak na asul na langit, ang mga sugat ng kahapon ay tuluyan ng naging mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Ang kwento ng bulag na bilyonaryo ay natapos na, at ang kwento ng isang lalaking nahanap ang kanyang kaluluwa sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya ay nagsisimula pa lamang. Dahil sa huli, ang pinakamalinaw na paningin ay hindi nagmumula sa mga mata, kundi sa isang pusong marunong magmahal, magsakripisyo at magpatawad.